Mga panibago release na premium mid-range phone from Samsung, ito ang Samsung Galaxy A36 at saka Samsung Galaxy A56. Tara, pag-usapan natin to. So if ikaw ay naghahanap ng Android phone, chances are chine-check mo ang brand na Samsung. Fortunately, kaka-release lang na kanila mga panibagong mid-range phone or yung mga premium mid-range phone na nagre-range from 15,000 to 30,000 pesos. Yan ay ang Samsung Galaxy A36 5G at saka Samsung Galaxy A56 5G. Syempre, pag-usapan natin dito sa video kung ano ba yung mga bagong features sa phone na to, ano ba yung bago sa kanila, bago nila ma-offer, at saka kung magkano sila at kamusta ba sila compared sa kanilang mga predecessor and compared sa kanilang mga ka-price range. Pero syempre, bago lahat, mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos at kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, mag-like at share na rin kayo. Doon na tayo syempre sa ating mga phones, which is the Samsung Galaxy A36 at saka A56. So this year, like last year, etong dalawang phone lang ang nirelease ng Samsung. Hindi kasama yung ibang mga A-series phones nila. And meron tayong mga noticeable changes na nakuha for the A36 and A56. Unang-una ang kanilang design. Yes, it still uses yung kanyang flat back at saka flat front design. Very similar to last year. Pero yung biggest change sa kanyang camera. Instead na meron tayong tatlong bilog doon sa likuran ng ating phone, ngayon pill shape na siya that encases the rear cameras. Magkamukha sila actually pag pinagtabi nyo ang A36 at saka A56, pero ang mas defining feature nila pagdating sa A36 meron tayong glass cover sa kanyang camera setup, and for the A56 naman meron siyang metal framing. Pagdating sa back design, very similar din ang dalawang to. Pareho silang may glossy finish na personally hindi ko talaga gusto pagdating sa mga phone dahil yes, very glossy, very shiny sila pero ayun, nagiging smudge magnet at masabi kong ganun ang nangyari for both A-series phones. Bago ang colors natin this year, and for the A36 meron tayong awesome lavender, awesome white at saka awesome black. For the A56 naman, meron tayong awesome graphite, awesome pink, at saka awesome light gray. So, unlike previous A-series phones na na-release, minsan kasi ginagawa nila, across different models, same yung mga colors. This time around, meron tayong mga colors na for A56 lang talaga available, tapos meron tayong mga colors na A36 lang talaga available. So, kailangan nyo nalang i-note yan when buying the phone. Ngayon, doon naman sa sides ng phone na to, ito din yung isa sa mga defining feature nila kung saan ang A56 ay gumagamit ng metal brushed finish at may antenna sa sides niya. So, I'm assuming aluminum ang framing ng A56. And for the A36 naman, gumagamit siya ng powder finish. Very subtle difference lang talaga. And from afar, hindi mo talaga masabi which is which of the both phones. Yung isa pa sa improvement na ginawa nila sa mga phone na to mas manipis at mas magaan na ang A36 at A56 compared to last year's 8.2mm thick and this year 7.4mm thick na lang ang dalawang phone na to. So kung mas gusto niyo mas manipis na phone, definitely mas masaya kayo for the current A-series models. Yung isa pa mas pinagaan sila, although slight lang naman, pero at least kung medyo nabibigatan ka at nakakapalan ka sa last year, mas masaya ka dapat sa mga panibagong A-series phone ngayon. For the display, gumagamit pa rin ng same type of display ang dalawang phone na to. AMOLED display pa rin yan, high resolution, high refresh rate. Wala naman nag-increase sa mga aspects na to, pero this time, mas malaki ang screen natin with 6.7-inch screens. Last year kasi, 6.6-inch lang ang ginagamit nila. Mas brighter din ang screens natin with up to 1,200 nits of brightness compared to last year's 1,000 nits. Ibig sabihin lang nito, kapag nakatapat kayo, nasa ilalim talaga kayo ng arawan, mas kagamit-gamit ang mga display ng inyong phone. For the audio of both phones naman, parang same lang yung ginagamit nila. Wala naman ako masyado napansin na change. At least, stereo speakers pa rin for both phones. Wala naman tayong downgrade na nakuha on this aspect. And for the battery, parehong 5,000 mAh battery pa rin ang mga nakukuha natin. Pero ang ikinatuwa ko lang na for sure ikakatuwa ng karamihan sa atin, ang mas mataas na charging speed ng dalawang phone na to, na instead na 25 watts na ang tagal ng ginagawa 25 watts ng Samsung sa A-series phones, ngayon 45 watts na. For sure, sasabihin ng iba, not much of a change, pero guys, yung 25 watts kasi ng Samsung upon testing ko, masabi ko mabilis or kaya nilang i-charge yung phone nila ng around 1 hour to 1 hour 20 minutes. So I'm hoping na kapag nawakan ko talaga for a deep dive yung ating mga Samsung phones, matitest ko at makikita ko talaga na mas mabilis or mas nag-improve ang charging speed ng kanilang mga phones. Ngayon, for the camera naman, with the specs, same yung mga
rear cameras nila from last year's models. Maganda naman yung quality nito, pero I guess lang since improving yung camera ng ibang mga phones from other brands, medyo mahihirapan ang Samsung dito. For me kasi, isa ang Samsung sa mga leading brands pagdating sa mga mid-range phone cameras. However, medyo mas nakakahabol yung iba and sana may improvements tayo na nakita. Ang improvement natin ay nandoon sa kanyang selfie camera. This time ay gumagamit ang dalawang phone na to ng 12 megapixel HDR camera. Mas mababa yung megapixel count pero I'm assuming mas maganda yung pixel size nito. So mas maganda overall yung mga photos na makuha mo. For now, hindi ko pa talaga definitely masabi kasi hindi enough yung time na nabigay sa amin ni Samsung para ma-shoot ang mga phones na to at matry kung gaano nga ba talaga sila kaganda. Ang sinasabi lang ni Samsung for the Samsung Galaxy A56 merong special na low noise feature ang selfie camera ng phone na to, so mas improve to for low light situations. Ngayon naman pagdating sa processor ng ating mga phone, for the Samsung Galaxy A36 gumagamit na siya ng Snapdragon 6 Gen 3 na chipset. At comparing to last year's Exynos 1380 na chipset, mas malakas to pero not by a lot. Pero syempre, kung mas gusto nyo yung Snapdragon na brand sa chipset, mas matutuwa kayo for this phone. However, hindi nila yan ginawa for the Samsung Galaxy A56. Hindi ko gets kung bakit nila ginawa yon kasi for the S-series at saka A36, naka-Snapdragon na yung mga phones nila. Pero, ewan ko, isiningle out nila yung A56. Tapos natira siya na gumagamit ng Exynos 1580 na chipset. Improve pa rin naman compared to last year, pero again nga, with most phones from this year, napansin ko, mga around 10-20% improvement compared to last year. So kung last year kayo bumili ng phone, lalo na kung newly released yan, hindi nyo pa naman kailangan mag-upgrade anytime soon. Next naman is syempre nakakatuwa lang din na yung mga AI features umabot sa ating mga A-series. Ginawa nila yan with A-series last year with updates na naging available na yung mga AI features, pero this year, mas improve na yan. Sinasabi ni Samsung na mas improve na ang kanilang circle to search feature na syempre available on both Galaxy A-series models. Hindi rin pwedeng mawala ang play to search na ay nga, para siyang Shazam pero at least mas readily available sa mga phones nyo. And then yung object eraser na masabi ko mas seamless naman yung performance compared to last year. Exclusive na feature naman sa Samsung Galaxy A56 ay ang best face feature. Meaning lang nito kapag ginamit nyo siya sa camera nyo ay magtitake ng multiple shots ang phone nyo tapos hahanapin niya kung ano yung best face na ginamit nyo. So kayo ay kumukuha ng group shot tapos meron nakapikit, merong hindi nakatingin. This time mas may iwasan na yan with this feature. Hindi ko lang na-try yan nung nag-shoot ako kasi wala akong kakilala doon sa mga kasabayan ko. So hindi ko sila nahila para mag-try out ng feature na to. Again, hopefully mapahiram tayo ni Samsung ng phones para ma-try out ko lalo ang mga features na to. So anyway, yun na lahat ng listahan ng mga features, mga bago, mga improvements. So far, wala naman tayong downgrades fortunately with these phones. And sa lahat ng sinabi ko, kamusta nga ba or ano nga ba yung presyo ng Samsung Galaxy A-series phones? Okay, so for the Samsung Galaxy A36, available siya in two different variants. Meron tayong 19,990 pesos para sa kanyang 8GB RAM with 128GB storage variant. Tapos meron naman siyang 21,990 pesos para sa mas mataas na storage variant. For the A56 naman, available siya starting at 23,990 pesos at 8GB RAM with 128GB na storage variant. And then 25,990 pesos naman para sa mas mataas na storage variant niyan. Comparing ngayon to last year, mas mataas ang presyo ng ating Samsung Galaxy A-series phones. So, parang mas bumalik sila doon sa original pricing nila. Kasi last year, bumaba yung price natin, ngayon umakyat ulit. At sa mga presyo na to, ano ba ang masabi ko sa Samsung Galaxy A-series phones? Definitely, pagdating sa brand, isa pa rin talaga sa most tried and tested, most trusted brand ang Samsung pagdating sa mga phone. However, given na ang dami ng mga features na naging available sa ibang mga Android phones, tapos sunod-sunod pa yung upgrades na nakukuha natin nang hindi sila nagtataas ng presyo, masasabi kong medyo may hirapan ang Samsung sa kanilang mga phones this year. Actually, fortunately nga, sa Samsung Galaxy S-series nagbaba sila. Medyo nalungkot lang ako hindi nila ginawa yon for the Samsung Galaxy A-series. Meron naman tayong mga improvements na nakuha. Bagong design, mas portable or mas compact na form factor, mas faster na charging, tsaka mas fast
faster na chipset. Of course, yung mga enhanced AI features natin ay available lang din sa mga phone na kaka-release lang ngayon at di ko alam kung gagawin ba nilang available sa mga previous A-series models. Sa mga presyo na to, masabi kong gets ko naman bakit nagtaas ng presyo ang Samsung. However, masabi ko lang, syempre, mas masaya tayo kung hindi pa rin sila nagtaas ng presyo with all these upgrades. Kayo, ano ba ang masabi nyo sa mga panibagong phones ng Samsung? Samsung Galaxy A36 at saka A56. Kukuha ba kayo ng mga phone na to? Ito ba yung gusto nyo kunin this year? Interesado akong malaman kung ano ba siya para sa inyo compared sa mga bagong release na mid-range phones this year. Anyway, yun na masabi ko about these new phones. Hopefully, makakuha tayo ng unit at mahiram talaga natin para mas deep dive pa yung review natin. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na to para mas maging aware or informed pagdating sa mga Samsung Galaxy A-series phones. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel, mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At yun na yun. Ako si Alvin. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.